Isang OFW na kakauwi lang ang nagpunas ng pawis sa noo habang nakatayo sa harap ng bahay na dati niyang tirahan pero hindi na niya matatawag na kanya. Suot niya ang asul na overall at cap ng isang driver. May hawak na susi ng sasakyan. Sa harap niya, nakapila ang pamilya. Isang babaeng nakadilaw na blusa, lalaking nakapulang polo, batang lalaking nakaberde, lahat nakatingin sa kanya na parang estranghero. Sa likod nila, ang mga kapitbahay, nagbi-video, nagbubulungan. Wala ni isa ang nakakaalam na ang babaeng driver na ito, siya pala ang tunay na ilaw ng bahay na iyon. Ang inang OFW na nawalay ng mahigit 15 taon. At ang taning hinihingi lang niya, isang simpleng pabor sa kasal ng kanyang anak. Si Liza Ramirez, 42 taong gulang, ay 15 taon na nagtrabaho sa Middle East bilang kasambahay at driver ng isang mayamang pamilya. Sa bawat padala niyang remittance, ang laman ng puso niya ay iisa, makabalik sa Pilipinas at mayakap ang mga anak na sina EJ at Mika at ang asawang si Arturo. Pero hindi ganun kasimple ang buhay. Noong unang mga taon, madalas siyang mag-video call. Naaalala pa niya kung paano umiyak si Mika, 5 taon pa lang noon sa harap ng screen. "Mauwi ka na po, ayoko na sa birthday na walang ikaw." Si EJ na mas matanda ng 2 taon, pilit ng papakatatag. "Okay lang kami dito ma, basta mag-ingat ka." Pero habang tumatagal, humihirap ang komunikasyon. Naging strikto ang amo, kinuha ang cellphone niya, kinontrol ang oras ng pahinga. May mga panahong ilang buwan siyang walang balita sa Pilipinas. Nang sa wakas makabili siya ng murang telepono sa lihim na paraan, iba na ang tono ng asawa niya sa mga text. "Lisa, huwag ka munang tumawag ng madalas. Nai-stress sa mga bata, lagi kang hinahanap. Busy kami dito, huwag ka nang mang-alala, okay naman kami." Hanggang tuluyang tumigil ang mga sagot, pero patuloy pa rin ang pagpasok ng perang padala. Kaya pinanghawakan ni Liz ang pag-asang maayos pa ang lahat pag uwi niya. Isang araw, matapos ang mahabang kaso laban sa abusadong amo, natapos din ang kontrata niya. May separation pay siya at sapat na ipon. Bumili siya ng tiket pa uwi, bit-bit ang 2 maleta at isang supot ng pasalubong. Buong biyahe, paulit-ulit siyang nag-iensayo sa sasabihin. "Mga anak, si mama to. Pasensya na kung natagalan. Nandito na ako." Pero pagdating niya sa gate ng dati nilang inuupahang bahay, may ibang pangalan na ang nakapaskil. Hindi na Ramirez. Pinuntahan niya ang address na huling nasa remittance form. Isang mas maayos na bahay sa loob ng subdivision. Doon una niyang nakita ang isenang umikot ang mundo niya. Nasa gate ang isang SUV. Lumabas mula roon ang lalaking medyo tumaba na, pero kilalang kilala niya, si Arturo. May hawak itong paper bags ng groceries. Kasunod niya, 2 binatilyo at dalagang-dalaga na ang itsura, si EJ at si Mika. Mas matangkad na si EJ kaysa sa ama. Si Mika naman ay nakasuot ng simpleng dress, may hawak na binder. Nagsasalita sila tungkol sa wedding preps at final fitting. Sa isip ni Lisa, napangiti siya. Ikakasal na si Mika, bulong niya sa sarili. Ang baby ko. Dapat dun palang lumapit na siya. Pero nang marinig niya ang susunod na sinabi ni Mika, natigilan siya. Sigurado ka bang ayos lang na kayo ni mama lang ang nandun sa harap? Wala naman akong ibang magulang na dapat isama, di ba? May halong pait sa boses. Wala na anak, sagot ni Arturo, biglang umiwas ng tingin. Matagal nang wala ang isang yon, hindi na babalik. Naramdaman ni Lisa na parang hinigpitan ng lalamunan niya. Isang yun. Ganon na lang ba siya ngayon sa pamilya niya? Dahil sa sakit at hiya, hindi siya lumapit. Sa halip, naglakad siya palayo, umiiyak. Sa kanto, may nakasalubong siyang matandang tricycle driver si Mang Ben na nag-alok ng tubig nang makita siyang nanginginig.
Inakaba ng mga batang yon? Tanong ni Mang Ben nang marinig ang kwento niya. Opo, sagot niya. Halos maputol ang boses. Pero sa tingin ko, hindi na. Tahimik na nag-isip si Mang Ben. May kilala akong agency na naghahanap ng driver sa mga social kong mamapamilya. Kailangan daw nila ngayong linggo. May kasal kasi. Kailangan ng temporary staff. Kung gusto mo, ire-refer kita. Sa subdivision din na to. Parang kumislap ang pag-asa sa mata ni Lisa. Driver? Sanay na siya sa Manivela. Ilang taon din siyang nag-drive ng SUV ng amo. Saan pong bahay? Tinapik siya ni Mang Ben sa balikat. Sa bahay ni na Arturo Amirez. Ikaw na ang bahala kung paano mo haharapin yon. Hindi ko trabahong mangyalam sa pamilya ninyo. Pero baka ito na ang paraan para makita mo ang mga anak mo nang hindi sila mabigla. At doon nagsimula ang pagpapanggap ni Lisa. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, suot ang asul na overall na bigay ng agency at cap na halos natatakpan ng mukha niya. Kumatok siya sa gate ng bahay ni na Arturo. Siya ang bagong temporary driver para sa wedding preparations. Binuksan ni EJ ang gate. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kayo ko ba si Driver Lani? Basa nito mula sa papel. Oo po sir, sagot ni Liza. Pinipilit ibahin ang timbre ang boses. Ako po. Okay, sagot ni EJ na medyo malamig. Kailangan ng Kuya Miko, ng fiancé ni ate ng sasakyan mamaya. Sunduin niyo po sa bridal shop. Tapos si Papa may meeting. Ready lang po kayo lagi. Sa loob, pumasok siya sa mundo na dating kanya pero ibang-iba na. Bagong sofa, bagong kurtina, maraming picture frame. Lahat updated. Graduation picture ni EJ, debut ni Mika, family outing sa beach. Wala ni isa ang may larawan niya. Masakit, pero kinapitan niya ang dahilan kung bakit siya pumayag sa ganitong setup. Gusto niyang makita kung ano na ang buhay ng mga anak niya. Gusto rin niyang malaman kung talagang wala nang pang isang Liza sa mundong ito. Ilang araw, naging manang lani siya ng pamilya. Tahimik lang siya sa tuwing binabastos ng coordinator at minsan ni Mika na stressed sa kasal. Manang, bilisan niyo naman, late na kami, sigaw ng dalaga sa isang pagkakataon. Nangingiti lang si Liza kahit gusto niyang sabihin, anak, kakagaling ko lang sa 16 na oras na biyahe kahapon, wala kang alam. Si EJ naman medyo mas maayos. Kapag gabi, siya ang mahilig magpa-deliver ng lugaw para sa staff. Minsan, inabutan pa si Liza ng extra. Manang, kumain po kayo. Huwag na lang kayong umuwi ng gutom. Salamat po Sir EJ, sagot ni Liza. At sa loob-loob niya, napangiti. Hindi ka nagbago anak, mabait ka pa rin. Isang gabi, habang hinihintay niya sa sasakyan si Mika na nagfi-fitting ng gown, hindi niya napigilang magtasal. Tahimik siyang tumingin sa rearview mirror sa sariling mukha na may bakas ng tuyong luha at kulubot na balat. Panginoon, bulong niya, kung hanggang dito na lang talaga ang kaya kong maging papel sa buhay nila, tatanggapin ko. Pero kung bibigyan mo ako ng kahit kaunting pagkakataon, kahit isang araw lang na kilalanin nila ako, sana po sa kasal na yon, kahit sa malayong upuan lang. Hindi niya alam, naririnig pala siya ni EJ sa likod. Napadaan ito para tingnan kung nalock na ang ibang sasakyan. Napatigil ito sa narinig, lalo nang narinig ang pangalang Mika na may lambing. May anak din po ba kayo, Manang? Tanong ni EJ kagabi habang nagtitimpla ng kape sa kusina. Sandaling natigilan si Liza. Meron po, sagot niya, hindi na nagpalit ng boses. 2, kasing edad niyo siguro. Matagal ko na pong di nakakasama. Bakit? Seryosong tanong ni EJ. Nasa malayo kasi ako, sagot ni Liza, pilit na nakangiti. Nagtrabaho sa ibang bansa. At nung bumalik ako, hindi ko na alam kung may lugar pa ako sa buhay nila. Napatingin si EJ sa kanya ng matagal, parang may nahuhuli sa mga mata.
Siguro naman manang, sabi nito, hindi mawawala ang lugar ng isang nanay kahit saan siya magpunta. Tumingin si Liza sa kape sa kamay niya para hindi halata ang pangingilid ng luha. Sana nga po, bulong niya. Lumipas ang mga araw hanggang dumating ang linggo bago ang kasal. Abala ang buong bahay. May dumarating na bulaklak, cakes, gowns. Sa gitna ng kaguluhan, minuster ni Liza ang lakas ng loob. Hinintay niyang mag-isa si Mika sa loob ng sasakyan matapos ang isa pang stressful na fitting. Ma'am Mika, mahina niyang simula habang nakapatay ang makina. May hihilingin lang po sana ako. Naantok na ako manang. Ano yun? Iritable pa rin ang tono ng dalaga. Pwede po ba? Nanihinginig ang boses ni Liza. Pwede po bang umattend ako sa kasal ninyo? Hindi na po ako kakain. Doon lang po sa Black uupo. Driver lang naman po ako, alam ko, pero may anak po kasi akong hindi ko nakita noong ikinasal. Gusto ko lang pong masilayan ng isang kasal ng anak kahit hindi akin. Saglit na tahimik si Mika. Tinignan niya sa rearview mirror ang mukha ni Liza pero hindi pa rin niya makilala. Sa isip niya, OA lang ang request. Staff naman ito, baka maabala pa ang guest list. Hindi ko po alam manang, sagot niya, malamig. Strict si coordinator, baka hindi payagan. Tingnan na lang po natin, kung may extra seat baka pwede sa pinakadulo. Numiti si Liza, kahit kitang-kita ang sakit sa mata. Maraming salamat po ma'am, kahit ano pong maibibigay ninyo. Dumating ang araw ng kasal. Maagang gumising si Liza para linisin ang sasakyan. Siguraduhing maayos ang biyahe papuntang simbahan. Pero habang inaabot niya ang susi sa mesa ng driver, tinawag siya ni Arturo. Liza, mahinang sabi nito, nang ngayon lang ulit binuktas ang tunay ng pangalan niya. Nagulat siya. Ilang araw na siyang driver pero ngayon lang siya nakipagkwentuhan ng seryoso. Dinala siya sa gilid ng bahay, malayo sa mga makakarinig. Hindi ko na kayang itago, sabi ni Arturo. Halata ang guilt sa mukha. Akala ko noon sa pagpapanggap ko na matagal ka ng patay, mapaprotektahan ko ang mga bata sa sakit. Galit ako sa iyo noon kasi iniwan mo kami. Pero nung nalaman kong wala kang choice, na pinigilan kang makauwi, huli nga, nasanay silang galit sa iyo. At ako natatakot ng sabihin ng totoo. Tumulo ang luha ni Liza. Kaya mo sinabing wala na ako? Tanong niya nanginginig. Tumanggo si Arturo halos hindi makatingin. Kasalanan ko. Pero nung nakita kitang nag-a-apply ng driver, parang sinabihan ako ng Diyos na bigyan ka ng pagkakataon na makalapit muna kahit hindi bilang nanay. Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Liza. Hindi na importante sa akin ang CC Art. Ang tanong ko lang, kung sakaling malaman nila ang totoo, kakampi ka ba sa akin o iiwan mo ako ulit? Diretso ang tingin ni Arturo sa kanya. Kakampi ako sa iyo. Kung gusto mo, ngayong araw mismo sa kasal ni Mika, sasabihin natin ang totoo. Napayoko si Liza. Gusto niya, pero naalala niya ang malamig na tono ng anak nung nag-request siya. Ang puot na posibleng sumabog sa harap ng lahat. Huwag, sagot niya. Hindi pwedeng sirain ng kasal niya. Itong pinakamasayang araw niya. Ayokong maging trauma ang pagbalik ko. Pero, ang hihilingin ko lang, putol ni Liza, kung papayagan mo, kahit sa pinakadulo, gusto kong makaupo sa simbahan. Makita siyang maglakad sa aisle. Gusto kong marinig ang I do niya. Yan lang. Tumanggo si Arturo. Luanan. Ako na ang bahala. Pero minsan, kahit gaano kagandang plano, may sasablay pa rin. Bago sila umalis papuntang simbahan, may maliit na aksidente. Habang nag-aatras sila isa ng sasakyan, may biglang sumulpot na bata sa likod. Mabilis ang reflexes niya. Agad siyang huminto. Walang nasaktan pero sa lakas ng sigaw ng nanay ng bata, naglabasan ang mga kapitbahay. Ang simpleng near miss ay lumubos sa chismis na binangga ng driver ang bata. Doon nakuhang eksenang nasa imahen. Si Liza, nakatayo sa harap ng gate, hawak ang susi habang sina Arturo, Nanay Fe at EJ ay nakaharap sa kanya, gulat at nag-aalala. Sa likod may mga kapitbahay na nakatutok ang cellphone. Hindi ko po pinamaan yung bata, paliwanag ni Liza na mumutla.
Nagpreno po ako agad. Gusto ko pong ipakita ang dashcam pong... Wala na tayong oras, sabat ni EG, halata ang kaba. Malilate na tayo sa simbahan. Ma, pa, anong gagawin natin? Baka masisi tayo ng mga ninong at ninang. Baka sabihin, pabaya ang driver. Tumingin si Liza kay Arturo, tila humihingi ng tulong. Alam niyang wala siyang kasalanan pero sanay na siya ang unang pinapasa ng sisi. Nagdesisyon si Arturo. Huminga siya ng malalim saka humarap sa mga nakatingin. Mga kapitbahay, walang binangga ang driver. Kita ko mismo. Kung may reklamo kayo, ako ang haharap. At kung may mas malaking sasabog sa araw na to, hindi yan dahil sa kanya. Tumingin sa kay Liza. At tama siya, wala na kaming oras para sa gulo. Kailangan naming umalis para sa kasal ng anak namin. Napatingin ang lahat. Anak ninyong dalawa? Bulong ng isa. Napatigil si EJ. Pa, anong sinabi mo? Napanganga si Nanay Fe. Anak ninyong dalawa? Parang biglang tumahimik ang buong kalye. Ngayon na sana nila ipapiliwanag, pero sa likod sumigaw ang coordinator mula sa loob ng bahay. Arturo, EJ, late na tayo! Aalis na ang convoy! Pinagmasdan ni Liza ang mga taong naguguluhan. Hindi itong tamang lugar para magpaliwanag. Kaya kahit masakit, tumanggu si Liza kay Arturo. Mamaya na lang, bulong niya. Sakay sa sasakyan, tahimik silang biyahe papuntang simbahan. Pinagmamasdan ni Liza sa rearview mirror si Mika. Nakaupo sa likod, naka-wedding gown, kinakabahan pero masaya. Gusto sana niyang hawakan ang kamay nito, sabihing, "Ang ganda mo anak." Pero nanatili siyang nakatitig sa kalsada. Pagdating nila sa simbahan, bumaba si Mika. Inalalayan ni EJ at ni Arturo. Si Liza naman kaagari na umikot sa gilid, handa sanang pumarada sa malayo at lumago sa loob ng sasakyan. Pero may humawak sa braso niya. "Manang," tawag ni Mika, "yung hiningi niyo po sa akin na umattend ng kasal, may extra upuan daw sa likod. Sabi ni Papa okay lang daw. So, kung gusto niyo po, pumasok po kayo bilang bisita." Parang biglang bumukas ang langit sa puso ni Liza. "Maraming salamat po, ma'am," sagot niya, halos pabulong. "Hindi niyo alam kung gaano kahalaga yan sa akin." Sa loob ng simbahan, naupo siya sa pinakadulong bench. Tahimik niyang pinanood kung paanong naglakad sa aisle si Mika habang nakahawak sa braso ni Arturo. Nagngingiti ang dalaga, kinakabahan pero kumikinwa sa saya. Si Liza umiiyak ng tahimik. Nang tanungin ng pari, "Who gives this woman to be married to this man?" Sumagot si Arturo, "I do, Father, on behalf of her family." Doon akmang tatapusin na ang linya, pero parang may kung anong tumulak sa kanya. Huminto siya, lumingon sa pinakadulo kung saan nakaupo si Liza. "Father," dagdag niya, naginginig ang boses, "may isa po akong dapat sumagot." Sa gulat ng lahat, iniwan niya muna sandali si Mika sa tabi ng altar at naglakad pababa sa gitna ng aisle. Napatingin ng lahat, nagbubulungan. Pumunta siya sa hulihang bahagi kung saan nakaupo si Liza. "Liza," mahinaom niyang sabihin pero rinig sa buong simbahan dahil sa mikropono. "Matagal ko na kitang pinauwi sa puso ko, pero ngayon pa lang ako naglalakas ng loob. Maaari mo bang samahan akong ihatid ang anak natin sa harap?" Napatakip ang bibig ni Mika. "Anak natin?" bulong niya. Hahagulgul na si Liza. "Art, wag na," bulong niya. "Sapat na sa akin na nandito na ako." Pero hinawakan siya ng Arturo ng kamay at marahang hinatak patayo. "Hindi sapat na masaya lang ako. Kailangang makita ng mga anak natin kung sino ka talaga." Magkahawak kamay silang naglakad papuntang altar. Ang mga bisita hindi makapaniwala ang babaeng suot ng simpleng asul na porma ng driver ay ina pala ng bride. Si AJ nakatitig, naminginig ang baba. Si Mika hindi makapanilog. Pagdating sa harap, humarap si Arturo sa mga bata. "Mga anak," sabi niya, halos maubusan ng boses, "may matagal akong kasalanan sa inyo. Ang driver na nakasama natin itong mga nakaraang linggo, siya si Mama Liza. Hindi niya kayo iniwan dahil sawa na siya. Umalis siya para maghanap buhay. At ako ang nagsinungaling sa inyo na wala na siya." Tumulo ang luha ni EJ. "Pa, totoo to?" tanong niya nakatingin kay Liza na mayon ay nakalagay na sa frente ng altar, gitna ng lahat. Tumingin si Liza sa kanya, sa wakas hindi na kayang pigilan ng damdamin. Tinanggal niya ang cap, hayaan ang buhok na bumagsak. "Anak," panginig ng boses niya, "ako to,
Pasensya na kung ang tagal kong hindi umuwi. Pasensya na kung nahayaan kong driver na lang ang tingin niyo sa akin. Natakot akong malaman kung talagang galit pa kayo. Kaya ang tanging hiling ko lang sana sa inyo, ngayong araw kahit sandali lang, hayaan yung maging nanay niyo ko. Nabasag ang matigas na pader sa puso ni EJ. Lumapit siya, yakap sa yang manayan ng mahigpit. Ma, ang tagal kitang hinintay, hidbik niya. Galit ako sa iyo dati kasi sabi ni Pa hindi iniwan mo kami. Pero sa totoo lang, miss na miss kita. Hindi nagbago yun. Si Mika, nanginginig, tinitigan ng mukha ni Liza. Sa likod ng kulutot at pagod, nakita niya ang mata ng batang sinusuklayan siya ng buhok. Ang kamay na dating niyang hinahawakan sa pagtatawid. Ma! Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak pa ang buke. Kayo po ba talaga yung laging kumakanta ng bahay kubo para patulugin ako? Yung naggugupit ng papel na bituin sa bawat birthday ko? Tumanggo si Liza, umiiyak. Oo anak, ako yun. At sorry kung hindi na ako nakarating sa susunod na birthday mo. Iniwan ni Mika ang bouquet kay AJ at yakap sa yang manaya ng buong higpit. Ang simbahan na puno ng paghikbik. May mga ninang na nagpunas ng luha. May mga ninong na napapailing. Ang pari mismo napangiti. Father, hikbik na sabi ni Mika, pwede po bang dalawa ang maghatid sahin sa altar? Si Papa at si Mama? Ngumiti ang pari. Sa dami ng kasal na na-officiate ko, ngayon lang may ganyang request. At sa tingin ko, ito ang pinakamagandang I do na masasaksihan natin. Kaya sa huli, hindi isang lalaki lang ang humawak ng kamay ni Mika sa paglalakad niya pabalik sa groom. Nasa kanan niya si Arturo at sa kaliwa si Liza. Nasuot pa rin ang asul na uniforme ang driver. Hindi magara, hindi glamurosa, pero para kay Mika, yun ang pinakamagandang gown ng pagmamahal. Matapos ang kasal, sa reception, umupo si Liza sa mesa kasama ang pamilya. Habang kumakain, lumapit si Mika. Ma, naalala niyo po yung request ninyo na makapanood lang ng kasal ng anak ninyo kahit sa likod? Oo anak, sobra na nga ang ibinigay ni Lord sa akin. Nasa harap na ako kasama pa kayo. Mahihirit pa po ako ng isa, tugon ni Mika. Pwede po bang kayo ang unang kasayaw bilang bride? Hindi na nakasagot si Liza, ngumiti na lang at tumayo. Sa gitna ng dance floor, magkahawak kamay ang ina at anak na matagal nang pinaghiwalay ng dagat at kasinungalingan. Habang umiikot sila sa mabagal na tugtog, ramdam nila isa na natupad na ang pinakasimpleng pangarap niya. Hindi pera, hindi bahay, kundi makilalang muli bilang ina. Sa dulo ng gabi, bago umuwi, binalik ni Liza ang susi ng sasakyan kay Arturo. Hindi na ako driver, biro niya, may halong saya. Pwede na siguro akong tawaging resident lola soon. Natawa ang mga bata. Hindi na kami papanayuhin. Kung mag-abroad ka man ulit, turista na lang para magbakasyon, hindi na para magpakalayo sa amin. Habang dahan-dahang nagsasara ang ilaw ng venue, tumingalaw si Liza sa langit. Salamat, bulong niya. Ang simpleng request ko na makapanood lang, ginawa mong buong araw ng pagbabalik. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa puso ng mga anak ko. Salamat sa pagsama niyo sa amin sa kwento ni Liza. Ang OFW na nagbalik bilang driver lang sa sariling pamilya pero sa huli-muling kinilala bilang ina sa pinaka-importanting araw ng buhay ng kanyang anak. Paalala ito na hindi sukatan ang titulo o itsura ng uniforme sa tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang magulang. Kung naantag ka sa kwentong ito o may kilala kang OFW na tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya, huwag nakalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ipagkalat natin ang mensahe na bago natin husgahan ng isang taong naka-uniforme lang, baka siya na pala ang may pinakamaraming ibinuwi sa taong mahal natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan naming sumali sa aming komunidad para sa mas marami pang kwentong magpapaiyak, magpapangiti at magpapaalala ng tunay na halaga ng pamilya at pagmamahal. Maraming salamat at hanggang sa muli. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!